issue ng korupsyon naman dito sa ating bansa na nilalabanan ng ating Pangulong Bongbong Marcos at ng mga ang ating gobyerno. Yun ang maganda diyan. 'Di ba? Kasi ibig sabihin niyan, talagang seryoso ang ating Pangulo sa paglaban sa korupsyon. Puntahan natin itong balita na to ng GMA. Ayan. Kinasuhan na rin ng Ombudsman sa Sandigan Bayan si dating Senador Bong Revilla at 6 na iba pang opisyal ng DPWH. Kaugnay po yan sa halos 93 million peso Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. At nakatutok live si Jonathan Andrade. Jonathan. Naku, sa amin pa pala to sa Pandi. Vicky, nahaharap na naman sa kasong katiwalian si dating Senador Bong Revilla. Siya na po ngayon ang pinakamataas na opisyal. Na naman. Kasi lagi ito nasasangkot sa katiwalian. Na kinasuhan ng Ombudsman kaugnay sa maanumalyang flood control project sa bansa. Ang ugat ng kanyang kaso, umano'y ghost project sa Bulacan. Bulto-bultong dokumento ang bitbit ng Ombudsman sa Sandigan Bayan para kasuhan si dating Senador Bong Revilla at 6 na dating opisyal ng DPWH kaugnay sa umano'y korupsyon sa flood control projects. The Office of the Ombudsman determined that there exists probable cause to file criminal charges against several officials of the DPWH Bulacan 1st District Engineering Office and Senator Ramon Bong Bautista Revilla Jr. Ang kaso, malversation of public funds through falsification of public documents at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act kaugnay sa 92.8 million peso ghost project sa Pandi, Bulacan na inaward noong March 28, 2025. Sabi ng Ombudsman, nagsabwatan sina Revilla, Engineer Bryce Hernandez, Engineer JP Mendoza, Engineer RJ Dumasig, Engineer Emelita Huat, Juanito Mendoza at Cristina Pineda para ilabas ang 76 million pesos na pondo para raw pampagawa ng flood control sa Purok 5, Barangay Bunsuran sa Pandi, Bulacan. Pero batay sa mga opisyal na inspeksyon at sa mga testigo, wala namang naitayong flood control doon. Patay. Despite the absence of any actual construction, the respondents declared the project completed. Thereafter, to facilitate the release of the entire project cost, the respondents are found to have falsified accomplishment reports, issued fraudulent billing documents, and endorsed disbursement vouchers. Hiling ngayon ng Ombudsman sa Sandigan Bayan, maglabas na agad ng hold departure order at warrant of arrest laban kay Revilla at sa 6 na kapwa niya akusado sa kaso. For the case of malversation, the prosecution recommended no bail. That said, if and when warrants of arrest are issued by the court, the respondents will have to be detained pending trial. Pangatlo na si Revilla kasunod ni Zaldico at Sara Diskaya na high-profile personalities na kinasuhan ng Ombudsman dahil sa anomalya sa flood control projects. Sino pa kaya ang susunod na kakasuhan? At present, several cases are still ongoing preliminary investigation, while many more remain under active and continuing fact-finding. This sends and should send a clear message. Those who misuse public funds will be held accountable under the law. Vicky, Ayun. Diba? Yan ang maganda. Talagang ina-actionan po. Katulad nito, si Bong Revilla, nasangkot na naman sa katiwalian. Alam naman natin dati, nasangkot na to. Diba? Na-acquit lang yata. Pero eto na naman. Hindi pa rin nagbago. Diba? Meron pa rin ginagawang pangungurakot. Ayan po mahirap sa ating
mga ano mga politiko. Hindi, alam niyo parang walang kabusugan. Kuya Henry, nawala yung ano ko, yung signal ko kanina. Ito, 'di ba? Kaya po ito sa isang gumaganang demokrasya, may malinaw po na linya sa pagitan ng ingay at na ebidensya. Hindi po pwede puro ingay. Dapat meron ding meron din tayong makikita na ebidensya. Hindi po sapat yung mga chismis at hindi din po sapat yung galit lang ng taong bayan ang ginagamit. Ang tunay na sukatan ng pananagutan ay nakaangkla sa salaysay, dokumentadong daloy ng pondo at kilos ng mga institusyon. At sa kasalukuyang investigasyon sa anomalous flood control projects, may dalawang pangyayari na hindi pwedeng paghiwalayin. Una, may mga insider na umamin at pumasok sa Witness Protection Program. Ikalawa, may mga dokumentong nasusunog at isang katahimikang mas maingay pa kaysa sa anumang depensa. Ito ang dahilan kung bakit ang usapin ngayon ay mark, not safe. Facts, not pills. Kapag ang mga saksi po ay nasa ilalim ng proteksyon ng Estado, unahin natin ang malinaw na katotohanan. Dalawang dating mataas na opisyal po ng DPWH, si Roberto Bernardo at si dating Undersecretary at ito nga si Henry Alcantara na dating Bulacan District Engineer ay opisyal nang naging state witness sa flood control controversy. Kasama rin bilang state witness sina Engineer Gerard Opulencia ng DPWH at Sally Santos, owner at manager ng Sims Construction Trading. Yan po. Ngayon, ito po yung importante. Ang Witness Protection Program ay hindi po binibigay dahil sa opinion. Ibinibigay ito kapag may tatlong bagay. Tatlo po yan, yung pinaka-importante. Una, mayroon pong personal knowledge. Pangalawa, may admission of participation. So, yung personal knowledge ng saksi at meron pong pag-amin na meron siyang partisipasyon doon sa krimen. At ikatlo po, may corroborated testimony na critical sa kaso. So, dito pa lang po, malinaw na kung bakit ang sitwasyon ng ilang politiko ay marked not safe. Hindi po sila ligtas. Ano po ang laman ng mga sinumpaang salaysay? Diretsuhin natin. Hindi po nagkunwari sina Bernardo at Alcantara na malinis. Inamin nila ang kanilang partisipasyon sa anomalous flood control project. Actually, etong si Alcantara nung una nagmamalinis pa. Puro hindi alam. Diba? The Watt family, hindi na natutong mga kapwa Pinoy. Binoboto pa rin kasi ang mga kurakot na mga politiko. Bong Revilla, Jinggoy Estrada. May kaso din yan, plunder na noon. Lagi na lang binoboto mga greed na mga tao. Buti nga po, hindi yan nanalo ngayon. Mukhang nagkamali pa sa pag-endorso dyan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Hindi po sila simpleng whistleblower, si Bernardo at Alcantara. Sila po ay mga malalaki ang kanilang partisipasyon dyan sa korupsyon. Sila po ay insider participants na ngayon ay nagsasalita kapalit ng proteksyon. Isang klasikong legal pathway sa pagbuwag ng malaking sindikato. At sa kanilang sworn affidavits at testimony sa House at Senate, mas malinaw na tinurong mga pangalan at political camps. Kabilang dito ang kampo ni na Senator Joel Villanueva at Chis Escudero. Kaugnay ng umano'y ghost flood control projects sa Bulacan. Ang Bulacan connection, hindi po ito coincidence. Ayon po kay Alcantara, 350 million projects noong 2022, 710 million projects noong 2023, at 3.3 billion projects noong 2024. So sa makatwid po, palaki ng palaki ang kanilang mga nakukurakot. At sa 3.3 billion noong 2024, 2.8 billion ay galing sa unprogrammed funds. Ngayon, ilagay natin po ito sa konteksto. Ang Bulacan ay political bailiwick ni Joel Villanueva, baluarte niya. Sa 142 billion Senate insertions ni Escudero,
12.08 billion ang napunta sa Bulacan, ang pinakamalaking single allocation. At hindi lihim na magkaalyado sina Villanueva at Escudero. Sa batas at lohika, ito ang tinatawag na pattern, motive, at opportunity. Ngayon, habang may nagsasalita, may mga dokumentong nasusunog. Habang ang ilang dating opisyal ay sumusuko sa proseso, may ibang bahagi po ng bansa kung saan ang ebidensya mismo ang nawawala. At dito pumapasok ang ikalawang linya ng issue. May ulat ng pagkasunog ng mga dokumento sa DPWH CAR. Ano po ba yung CAR? Cordillera Autonomous Region. Kaugnay ng mga kontratang konektado po sa Diskaya Couple at sa issue po ng 110 million tennis court project sa Baguio na hanggang ngayon ay hindi po ito nagagamit. Hindi po nagagamit 110 million tennis court na merong ano tawag dito, merong parking lot. Yan po. Ako, una ko nga tanong diyan diyan sa tennis court na yan. Bakit tennis court? Hindi naman lahat ng Pilipino makakapaglaro niyan. Kung basketball court pa nilagay diyan, 'di ba? Marami pang mga tao ang maglalaro o playground ng mga bata, o park para sa mga kabataan. 'Di ba? Bakit diyan Bakit tennis court? Aba, may nakapag-ano sa atin, may nakapag-timbre sa atin. Meron daw politiko sa Baguio na mahilig mag-tennis. Ngayon, hindi kaya, baka kaya gustong sunugin yung mga papeles doon sa DPWH-CAR office, doon sa may Quezon City. Nasa Maynila ako niyan nasa may Muñoz, nung nangyayari yung sunog na yan. Hindi kaya nila gustong sunugin para masunog ang mga ebidensya diyan sa Cordillera. Ngayon po, ito, Rock Netting at Yap Brothers at ang kanila pong katahimikan. Mas mabigat pa rin ang alegasyon laban po sa Yap Brothers, lalo na kay Benguet Representative Eric Yap. Ayon po sa mga investigative reports, bilyong-bilyong piso ang kinita ng mga kumpanyang konektado sa kanila. Ang 36 billion overpriced rock netting projects ay inuugnay kina Representative Eric Yap at Representative Paulo Duterte. Magkaibigan po yan. Kapampangan na vlogger, hello po, from Malaysia. Oy, salamat malam. At nasabi pa raw po, ito, may ulat pa na alam umano ni Mayor Benjamin Magalong ang scheme na ito. At nasabi pa raw ito kay dating Senator Trillanes noong 2022. At dito papasok ang isang mahalagang prinsipyo. Kapag may kaalaman at walang aksyon, ang katahimikan ay maaaring humantong sa complicity, complex. Baka meron silang pare-parehas ng mga kinalaman at mga nagtatakipan. O panigurado yan, lahat ng ebidensya, lalo na flood control. Diba? Kaya nga po, meron po tayong tanong dito. Bakit parang hindi yata kumikibo si Mayor Magalong ng Baguio tungkol po sa usapin ng korupsyon diyan na ginawa noong panahon ni Digong. Ngayon po, construction trail at mismong Malacanang. May mga kumpanyang Yap Link katulad ng Silverworks or Silverworlds Construction na plug sa substandard flood control project sa La Union, gumamit po ng substandard materials at prop pipes para magmukhang tapos ang proyekto. May alegasyon din na tumanggap ang Yap Brothers ng hindi bababa sa 70 million mula po sa Diskaya Couple. At ang pinaka-kritikal, si Pangulong Bongbong Marcos Jr. mismo ang nag-plug ng mahigit 16 billion transactions na konektado sa isang construction firm na may kaugnayan kay Representative Eric Yap. So ibig sabihin, meron po talaga silang meron po silang mga ginagawa talagang ganyan na kabulastugan. Kasabot ang mga Diskaya. Kaya nga yan ang yan ang naging top contractor ni Digong. Joby Bautista, hello po. Yan. Kapag pinagsama po ang dalawang linya ng investigasyon, malinaw po ang larawan. Sa Bulacan, may state witness, sworn affidavits at paper trail ng pondo.
Sa Baguio naman po at sa Benguet, may overpriced projects, political protection at nasusunog na dokumento. So magkaiba po ang eksena pero iisa ang hulma. Public funds, political protection at contractors katahimikan o obstruction. Ngayon po, mga tanong po para sa publiko, para sa ating mga kababayan, para sa ating mga Pilipino. Ito ang tanong natin, bakit ang mga dating opisyal ay handang umamin at pumasok sa WPP habang ang mga nasa itaas ay tahimik? Bakit nasusunog ang mga dokumento kung walang tinatago? Bakit flood control projects ang paulit-ulit na sentro ng pinakamalaking anomalya? At sino talaga ang not safe kapag ang ebidensya ay nasa kamay ng Estado? Sa hustisya po, hindi sapat ang lakas ng pangalan o tahimik na impluensya. Kapag ang mga saksi ay nagsalita at ang mga dokumento ay nawala, ang tanong ay hindi na kung may anomalya, kundi po kung sino ang susunod na haharap sa proseso. Sa dulo po, ang batas ay hindi natatakot sa ingay. Ang ingay ang natatakot sa ebidensya. So doon tayo sa may ebidensya, doon tayo sa may mga katibayan, may mga witness. 'Di ba? Napapansin ko nitong mga nakaraang panahon puro na lang sila PBBM, sila House Speaker Martin Romualdez ang parang pinag-iinitan po dito sa issue ng korupsyon. Pero alam naman natin kung sino po talaga ang mga ninuno ng mga kurakot na ito at kung kanino nagsimula. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Mamaya 11 o'clock, kulaong time po tayo. Topic, ayan, Kuya Henry, Joby Bautista, thank you po. Salamat po sa pagsama ninyo. 6 na Merlita Berhel de Dios. Maraming salamat po. Bye-bye. Salamat po. Ingat po kayong lahat.